Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo. Parang magtutok ako ng real talk ba. Kasi alam mo, nabalitaan ko kasi sa Pilipinas ngayon na ang gulo-gulo dahil sa flood control. Nakakaloka yung mga corruption sa ating bansa. Diyos ko, my God. Alam mo ba yung hirap ng buhay natin dito sa mga OFW, tapos yung mga politiko sa atin nag-aano sila, yung nanakaw ng mga pera sa bayan. Tayo dito mga OFW, naghihirap tayo dito. Halos tinitipid natin yung sarili natin para makapadala tayo sa Pilipinas. Tapos ngayon, ang mga politiko sa atin, anong ginagawa? Ninanakaw yung mga pera ng bayan. Yung mga tax natin. Kawawa tayo mga Pilipino talaga. Dapat magsalita na talaga. Actually, ayokong magsalita. Dahil nga wala naman akong pakialam sana doon. Kaso nga lang, nakakalungkot kasi dahil ilang taon ako dito sa abroad. Simula, I think, 21 years old ako. Nandito na ako sa abroad. Natigulang na lamang ko dito sa ibang bansa. Ayan. Hindi pa rin ako umuwi. Bakit? Ang hirap ng buhay sa atin. Isa pa. Napaka ano kasi sa atin. Walang trabaho. Kung may trabaho man, maliit ang sahod. Pangalawa, pag nandun tayo sa Pilipinas, kulang lang yung perang nakita natin. Magkano lang monthly doon sa atin. Hindi katulad sa ibang bansa. Malaki ang sahod. Ngayon, naningkamot tayo dito, nagsumikap tayo dito para magkapadala tayo sa pamilya natin. Ito naman mga politiko natin, dapat hindi din nila nanakawin yung pera ng bayan. Dapat bigyan nila ng yung mga project, yung anong gawin nila sa mga OFW na makauwi na, makasama sa mga asawa nila. Tingnan mo, nagulang na lamang ko dito. Wala talaga ako nakakuha. Ba't ayaw akong mag-asawa? Pinili ko yung nag-iisa kaysa mag-asawa. Ang dami kayang mga OFW dito sa ibang bansa na hiwalay. Yung iba frustrated dahil nga ang asawa nila iniwan nila sa Pilipinas kasama ang anak. Tapos pagdating nila dito sa ibang bansa, wala man lang silang kaligayahan dahil nga syempre limitado ang mga oras namin dito. Tapos sila, yung mga asawa, ayun, nagagawa ng kalukuhan doon. Tapos kami nga dito halos yung oras namin, swerte ka lang kung mabuti ang amo mo. Tapos malaki kayang tulong ang mga OFW sa bansa natin dahil nagpapadala tayo ng pera. Buwan-buwan magkano pinapadala sa ating pamilya. So dapat sana mga politiko marunong kayong magtrabaho kayo para sa mga taong bayan. Kasi kawawa talaga ang mga OFW, kawawa din yung mga mahihirap. Hindi nyo ibubulsa yung mga pera namin ng taxpayer kasi halos na nga kami matatanggal na yung mga buto-buto namin dito sa katrabaho. Tapos kayo naman dyan, yung mayaman kayo sa pagpangungurakot. Hindi naman maganda yun. Dapat mag-iisip kayo. Kasi sa daming mga OFW sa ibang bansa, puro frustrated, depressed ang naabot namin dito. Yung iba hindi na nakapag-asawa, hindi na nakaanak. Dahil nga layo sa pamilya, may mga anak iniiwan. Yung iba nagdodroga, yung iba nabubuntis ng maaga. Hindi nakagraduate. Tapos yung mga OFW dito nagtatrabaho, halos buto balat at saka pawis yung naabot namin dito para lang makapadala doon. Tapos yung mga tax namin ninanakaw nyo. Buti may sikmura pa kayo. Dapat hindi ganun. Kasi alam mo, hindi nyo kasi nasubukan ang maging OFW. Pero dapat mag-isip naman kayo.
Kasi, inano kayo ng mga taong bayan. Binuto kayo para kapag katiwalaan kayo, ang ginagawa nyo, kinukurap nyo. Kayo ang yumayaman, kami ang naghihirap. Okay lang kayo dyan. Di ba nyo naisip, tapos magsha-shopping-shopping pa kayo dito sa ibang bansa? Bit-bit ninyo ang dadami-dami nyong mga sinashopping, ninakaw nyo pala yun. Hindi maganda yun. Ang dami kaya dito pa sa ibang bansa nagsha-shopping, may shopping naman, shopping mall sa Pilipinas, dito pa kayo nagsha-shopping. Tapos akala nyo naman yung pera nyo, mga ninakaw nyo pala, hindi nyo pala pinapagura. Hindi maganda yung ugali ng mga Pilipino, ganyan. Tsaka ang hirap ng buhay namin dito. Tumutulong kami sa Pilipinas para lang ilalago yung economy natin, tapos kayo naman pala dyan, ininanakaw nyo. Buti may sikmura pa kayo. Tingnan mo, sa dami-dami mga OFW, halos ayaw umuwi na sa Pilipinas. Tumanda na lang, pag uwi, nagkasakit na, magmamalatay na lang kami dito para lang makapagpadala sa Pilipinas. Tingnan mo, ang daming mga umuwi, may mga sakit na cancer. Hindi nyo man lang inalaga ng mga OFW. Tapos, kumukuha kayo ng mga remittance sa mga OFW. Dapat mag-serbisyo kayo sa taong bayan. Tingnan mo, nakakalungkot. Actually, hindi ako magsasalita dito. Kung, real talk lang tayo. Kasi alam mo, sa totoo lang, matagal ko nang iniisip yan. Kaso nga lang, hindi ako basta-basta magsasalita dahil mahirap na. Talagang nakakalungkot kasi tumanda na kami dito sa ibang bansa para paghahanap buhay, para makatulong sa bansa, makatulong sa pamilya. Tapos kayo naman dyan, ninanakaw nyo yung mga pera ng bayan, ba't hindi kayo gumagawa ng mga project na magaganda, anong project ng mga OFW para makauwi na, makasama na nila mga anak nila, mga asawa nila, mga pamilya nila. Paano mabigyan ng magandang buhay ang mga OFW na hindi manatili? Tingnan mo, ang dami-dami mga nursing, mga professional, ang trabaho, domestic helper. Dapat hindi ganon. Kasi nakakalungkot. Hindi ako para sa akin, hindi sana ako makialam dito. Wala naman akong anak for my generation, Pero sa may mga anak, may mga apo, kawawa naman sila. Ang laki ng utang sa Pilipinas ngayon. 17 trillion ba? Hindi ko alam. Tapos, yung mga bata, maliliit pa sila, mga new generation. Abutan nila sa ganito. Bansa natin, full of drugs, full of crime, out of the rules of law. Paano tayo lalago? Tinalo na natin ang ibang bansa. Tapos ang mga Pilipino, actually hindi talaga ako makialam dito. Kaso lang nakakalungkot kasi bilang isang Pilipino nakakahiya. Marami akong mga kaibigan na nagsabi, binuto nyo yan, inano nyo yan, bakit hindi nyo kayang tanggalin? Paano natin matanggal yan? Kaya dapat tayong mga Pilipino maging matalino tayo, magpili ng mga politiko, kasi maraming nakawan ngayon. Nagnanakaw sila para lang yayaman sila. Tapos tayong mga Pilipinong mahirap, nagpakahirap din tayo. Hindi naman maganda yung dapat ang ating buhay. Tsaka, binoto kayo, malaki ang sahod nyo sa politiko, huwag na kayong magnakaw kasi binibigyan naman kayo ng sahod sa gobyerno. Naghahabulan kayo ng milyonaryo nga kayo, bilyonaryo kayo, hindi naman pera nyo, pera ng taong bayan. Nasikmura ninyo yan, pinapakain ninyo sa mga anak nyo, mga politiko Pinakain nyo sa mga anak nyo, ninakaw nyo sa taong bayan. Ilang milyon ang nagtatak sa Pilipinas? Sige nga. Tapos, pinagnanakaw ninyo. Paano yan? Paano ninyo yan ninanakaw ng mga pera ng bayan? Kaya ninyong masikmura yun.
Nagpapaaral kayo sa mga anak nyo sa ibang bansa. Mga professional na mga anak nyo, ninakaw nyo pala yun. Puti may sikmura pa kayo. Yung tapos yung iba, tingnan mo, ang daming flood ngayon. Flood doon sa Bulacan, lubog. Sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, lubog. Oh. Nasaan na yung mga flood control budget? Nilalagay nyo sa bulsa nyo. Kayo ang nakinabang, ang Pilipino, kawawa, yung mga mahihirap. Kami, kumakain kami ng mga noodles dito sa mga OFW. Magtitiis kami ng noodles. Tapos trabaho namin, 14 hours, 18 hours. Tapos kayo, pera nyo, naka-luxury life kayo. Hindi maganda yun, no? Real talk lang tayo. Pero hindi ko naman nilahat, pero dapat mag-iisip kayo dahil binoto kayo ng taong bayan. Hindi kayo binoto ng taong bayan para magnakaw. Binoto kayo ng taong bayan kasi pinagkatiwalaan kayo na marunong kayong maghawak ng bayan. Tingnan mo, ang dami ngayong mga flood control, lubog lagi, nakakaawa. Mahirap, hindi namin alam kung paano mga OFW, paano tulungan yung mga nasa flood control, lumulutaw na yung mga gamit nila. Mga anak nila nanghingi na ng saklolo, may mga sakit-sakit pa dahil sa flood. Tapos yung mga anak nyo, shopping dito, shopping doon sa iba't ibang lugar, punta ng Japan, Hong Kong, Singapore, Australia, Europe, para lang mag-shopping or mag-i-enjoy life. Tapos yung pinag-shopping nyo, pera ng bayan. Hindi maganda yun. Hindi natin aanuhin yun. Hindi natin i-consider yun. Kaya tayo mga taong bayan, magsasalita na tayo, hindi tayo pwedeng manahimik na. Kasi sobra na ang nakawan. Tingnan mo, lahat ng nila, hearing nila ngayon, maluluka ka na lang, maha-high blood ka. Dahil yung iba, out of the rules of law. Tapos sila yung pasunod ng rules of law, sila yung nagtuturo ng rules of law, sila naman ang hindi sumusunod. Tapos pag magkamali ang ordinaryong tao, hindi kulong. Yung mga politikong nagnakaw harap-harapan sa taong bayan, walang kulong. Pero kung magnakaw ka lang sa 7-Eleven, sa shop, kulong ka. So, yung mga batas na ginagamit nyo, para sa mahirap lang, hindi sa mga mayaman. Hindi maganda yung mga ugali ng mga Pilipinong ganyan, mga politikong ganyan. Dapat tayo mga Pilipino, magsalita na tayo. Hindi tayo pwedeng manahimik kasi pag manahimik tayo, kawawa yung mga generation. Kawawa yung mga pamangkin natin, mga apo-apo nyo. Ako, wala akong pakialam dyan dahil wala ako'y anak. Wala din ako'y apo. Mga apo ko sa mga kapatid ko. Pero yung sarili kong apo, wala. So, kawawa talaga mga anak nyo. Kaya dapat magsalita na tayo bawat isa. Hindi tayo manahimik kasi sa hirap ng buhay ngayon. Tumataas ang ngayon, mga bilihin sa iba-ibang lugar. Kahit dito sa ibang bansa, mataas din ang bilihin. Tingnan mo, nagulang na kami dito sa ibang bansa sa kakatrabaho. Hindi kami makakauwi. Paano kami makakauwi? Ang gobyerno, walang project sa mga OFW. Walang mga binibigay kung anong karapat-dapat sa OFW. Tingnan mo, mga OFW halos may sakit cancer. Hindi na dito na nagka-cancer sa ibang bansa dahil ang pagkain puro noodles. Dahil ang mga bilihin sa Pilipinas mahal. Ang sahod napakaliit. Hindi kayang tutusan ng mga OFW. Kaya dapat talaga mga Pilipino, goon tayo, hindi tayo manahimik dahil sila, yumayaman sila, bulsa nila puno, grabe. Mga anak nila shopping dito, shopping doon sa iba't ibang lugar. Tapos tayo, my God, maniga na yung mata natin. Yung bulbul natin, namuti na dito sa ibang bansa, sa katrabaho, para makatulong tayo sa Pilipinas. O ngayon, nag-flood control ang ang Pilipinas ngayon, sunod-sunod ang bagyo, lubog lahat yung mga ibang na anuhan sa bagyo. Dahil nawala yung flood control nila na minikos-mikos nila yung nila, budget ng flood control. Hanggang ngayon, di pa nila malalaman kung sino ang sinong may mga dahilan
Sinong mga author doon? Sinong mga pinaka-mastermind? Oh. Tapos, tayo mga Pilipino, naluluka na rin sa kakapanood. Pati ako, nadidepress ako sa muntik na akong ma-high blood. Anang sobra na. Kahit si Duterte or si Pastor Kibuloy, pinagtripan nyo pa dahil lang sa mga ambisyon nyo, mga crazy kayo, mga politiko kayo. Hinahabol-habol ninyo na kayo ang magiging power. Ang Diyos lang ang may power, hindi kayo. Dapat kayo, mag-isip-isip kayo dyan. Kung mga politiko, nakakahiya kayo. Gusto nyo ba makatulad sa Indonesian? Naku, buti, matapang talagang Indonesia. Mahirap lang ang mga Pilipino talaga. Kaya Indonesia, kamali lang ka ng kunti. Sunog na bahay nyo. Mga politikong mga kawatan. Nakakalungkot kaya, alam mo sa totoo, ang hirap na ng buhay namin dito. Gusto na naming umuwi. Para lang bago kami mga matay sa mundong mga OFW, man lang namin, makapiling namin yung aming bayan. Paano ka makauwi? Walang trabaho. Wala namang ibibigay ang gobyerno sa mga OFW. Pero kumukuha sila ng pera sa mga OFW. Nagbabayad sa kanila, mga OFW halos. Kasi malaki ang contribution ng OFW kaysa mga ordinaryong taxpayer. Ang remittance pa lang namin, kontrata namin. Bayad yan dito sa ibang bansa. OAC namin, bayad. Lahat. Passport, mag-renew ka, bayad. Buti na lang, tinaas ni Duterte yung aming hindi kami nagre-renew every 5 years. Pasalamat pa kami ni Tatay Digong. Ngayon, pinakulong nyo pa si Tatay Digong doon pa sa sa ICC. Naluka. Asana yung rules of law nyo, huy, mga mambabatas. Akala ko ba nagpapatupad kayo ng batas, pero hindi nyo sinusunod yung batas. Ba't nyo pinalitis doon sa ibang bansa nga? Pilipino man na. Paano na kami mga OFW, makakasala kami? Sino mag-rescue sa amin? Bakit ganun kayo? Mambabatas kayo, ang ginagawa nyo, nambubutas kayo, para makalusot kayo at maipakulong nyo si Tatay Digong. Paano nang ganyan? So kami mga OFW, pag magkakaso kami dito, kawawa kami. Walang magligtas naming mga gobyerno sa Pilipinas dahil kayo mismo ang nagpapadala ng doon, former president doon sa ibang bansa. Anong klaseng mambabatas kayo? Tapos sabihin nyo, sumunod kayo sa rules of law. Anong rules of law na sinasabi nyo? Na kayo nga mismo, hindi kayo sumunod sa rules of law. Iniisip nyo yung kagahaman nyo sa kapangyarihan. Pwede ba yun? Binoboto kayo ng taong bayan. Kung gusto niyo makuha yung loob ng taong bayan, dapat gumawa kayo ng mabuti. Hindi yung iniisahan ninyo si Duterte hanggang ngayon. Tingnan mo, kalikasan na nga yung nag-ano sa inyo, Duterte pa rin kayo. Anong makukuha nyo sa Duterte? Itapos na yung kay Duterte. Na administration. Dapat harapin na ninyo yung ngayon. Hindi yung nakaraan. Puro kay Duterte. Duterte. Naubos na lang yung panahon, Duterte pa rin kayo. Kaya tuloy, nagalit na yung Diyos sa inyo, nilubog na kayo. Nanglabas na yung mga baho nyo kung nasaan ang baho nyo nakarating. Yung baho nyo sa pagnanakaw. Kawawa naman yung Pilipinas ngayon, mga Pilipino kawawa. Nakakahiya na kaya tayo, pinagtatawanan na tayo sa ibang bansa. Kasi walang-wala na tayo, baka malampasan pa tayo sa mga taga Sri Lanka. Sa totoo lang, dahil sa mga kagaguhan ng mga politiko sa atin. Hindi sila nagserbisyo ng mga taong bayan, kundi nagsiserve sila sa kanilang mga interest, hindi sa atin. Alam mo, ako di ko magsalitaan pero alam mo, pag manahimik tayo, hindi talaga tayo asenso. Gusto ko nga ang Pilipinas, talagang proud tayo. Yung kay Tatay Digong, alam mo, proud kami dito mga OFW. Proud kami.
Kami mga OFW, proud kami na sorry guys nagluto kasi ako, akala ko nasunog na yung niluto ko. Nagluto kasi ako ng lunch. Pasensya na po, kasi naamoy ko na yung Alam mo, yung mga OFW, proud kami dati yung si Tatay Digong. Sa totoo lang, proud kami kay Tatay Digong dati. Kasi pag sabi na, President ng Philippines, Rodrigo Duterte, very strong man. Proud na proud kami. Pero ngayon, hindi na lang ako kikibo pag magsasabi na sila about Philippines. Kasi kung minaliit ng ibang bansa ang ating bansa din, mas lalo na kami mga OFW. Tingnan mo mga OFW, ang daming mga problema dito sa ibang bansa. Walang nakakasolve kundi kami lang din. Paano kami hingi ng tulong sa mga gobyerno? Kung ang gobyerno naman ay wala sa ayos. Real talk lang tayo ha. Kasi nakakalungkot talaga at nakakahiya. Hindi nyo nararamdaman kasi hindi kayo nakatira sa ibang bansa. Kaming nakatira dito, kami ang nahiya sa Pilipinas. Dahil ang baba ng tingin ng mga ibang lahi sa atin. Puro tayo China, galit kayo sa China. Pero inyong mga gamit nyo, made in China. Hindi ko alam kung bakit kayo galit sa China at hindi ko rin alam kung bakit ganyan ang mga ugali ng Pilipino. Dapat maging friendship tayo. 'Di ba proud tayo na magaganda ang mga Pilipino, mababait ang mga Pilipino, mga generosity ang mga Pilipino, marunong mag-English ang mga Pilipino, pero anong behind that? Nakikita mo lahat ng balita ngayon? Nakawan dito, corruption, the biggest corruption in Asia, Philippines. The biggest drug syndicate in Asia, Philippines. The most corrupt country, Philippines. Sige nga. Kayo na lang mag-Pilipino. Kung pwede na lang na i-transfer yung aming dito, identity dito, na hindi na kami mag-Pilipino. Kaso nga lang, workers lang kami dito. Dapat nga, ang gagawin nyo, gagawa kayo ng magandang kinabukasan para sa mga bagong henerasyon. Puro kay Duterte. Ala, sige, Duterte this one. Flood control Duterte. Election Duterte. Tapos na si Duterte. Dapat harapin nyo na ngayong kay Marcos na administration. Focus na kayo sa trabaho ni Marcos, hindi na yung kay Duterte kasi tapos na yon. Yung kay Duterte na mga pagkukulang, yun ang punuan nyo. Hindi yung, si Duterte yun, hindi natapos. Ay, sa akin si Marcos. Ay, hindi, ganun. Ay, si Cory dito. Hindi, ganun. Dapat, kung anong hindi natapos sa isa, kasi sa 6 years lang, hindi naman kayang gawin yun. E di, magtulungan. Kasi yun ang ugali ng Pilipino Ang mga Pilipino, yung anong tawag yan, yung may family oriented tayo. Bakit tayo kung kay Marcos, kung kay Duterte. Ngayon, lahat ng mga mikos-mikos na mga ginagawa nyo dyan, na mga hearing-hearing ninyo, kung anong mga klaseng hearing na yan, na in-up Duterte pa rin. Anong nangyayari kay Duterte? Tapos na si Duterte. Bakit si Duterte pa rin ang sinisisi nyo? Nalukab, di ba kayo mga sira? Mga hinahabol ninyo na election 2020, yung power? Anong gawin nyo sa power ng maging presidente kayo? Magnanakaw na naman kayo. O paano tayo asenso? Kung puro ganon, power ang hinahabol nyo. Kanya-kanya kayong pataasan ng ihi nyo. Yung mga libog nyo dyan sa sa politiko nyo, sa mga government nyo. Hindi pa natin kayang sugpuin ang mga terorista sa atin. Kayo pang mga politiko, kayo pang nag-umpisa. Diyos ko, my God, dapat kayo, binuto kayo ng taong bayan. Maningkamot kayo na makapagtrabaho kayo at makapagbigay kayo sa taong bayan ng mabuti.
Diyos ko, my God. Lalo na mga OFW, dapat minahal ninyo ang mga OFW, hoy mga abnoy. Dapat minahal ninyo yung mga OFW kasi kami yung pinakamalakas ng bigay ng ng ekonomiya. Sa kontrata pa lang namin. Ilan kami dito sa iba't ibang bansa. Bawat kontrata, naibayad yan. O, anong ginagawa nyo? Hindi kayo nakakatulong talaga sa mga OFW. Tsaka, yung mga ginagawa namin, hindi naman kami, tapos kami ang naghihirap dito. Hindi nyo ba na isip yan? Nasikmura nyo pa ba yan? Na bawat remittance ng mga Pilipino, halos kami umiiyak magpalabas ng pera, papadala sa Pilipinas. Buti na lang nawala na nanay ko. Nakaraos ng konti. Pero hindi pa rin kami makaipon kasi sa mahal ng bilihin dito. Nagulang na laman ako dito. Kaya, sige na may kontrata. Sign of contract. Tumanda na kami. Pati bubol namin, namuti na. Dahil, pag umuwi kami sa Pilipinas, walang pera. Walang trabaho. Walang binibigay ang gobyerno sa mga OFW pagtapos ng kontrata. Kaya yun ang nakakalungkot. Kaya tuloy, mga Pilipino, investment nila sa gobyerno ng Pilipinas, OFW. Kumita kayo dahil sa mga OFW. Ginawa kaming mga parausan sa gobyerno para makapera. Laki ng mga remittance ng bawat OFW. Iba-ibang bansa yun. Pero anong ginagawa nyo sa mga OFW? Ninakawan nyo pa doon sa airport. Pinagbubuksan yung mga malita. Sa hirap namin bumili nga dito ng tapos kayo mga anak nyo, mga anak ng politiko, nandito sa ibang bansa nagsha-shopping. Makikita ko lang, kaya ako ayokong makipaghalubilo sa mga ganyan eh. Kasi nakakalungkot. Kami dito halos kami magtrabaho 14 hours, 18 hours yung iba. Buti na lang ako, mabuti yung amo ko eh. Makarelax ako. Swerte lang talaga ako sa aking pagka-OFW. Kawawa naman yung iba dito, nai-stress na, walang makain. Tingnan mo, ang pagkain nila, lunch, noodles. Dinner, noodles. Tinapay, toast bread. Sa breakfast, kape. 3-in-1. Anong sustansya dyan sa sa katawan? Hindi magtatagal. Tapos kayo dyan, ninanakaw ninyo yung mga pera ng mga taxpayer. Mabuti kaya yung ganyan. Pati PhilHealth, ninakaw nyo. Tapos kayo, nagsha-shopping kayo sa ibang bansa, mga items nyo, mga luxury. Kami halos, bibili lang kami ng tag $20 na bag. Panty nga, mamili pa mig tag $2 na panty. Tapos kayo, mga luxury yung mga pang-atay, mamuoy. Nakakalungkot talaga kasi alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, gusto namin na mga OFW kayo ba? Depressed talaga, sa totoo lang. Makaprovide kayo sa mga OFW, bigyan ba ninyo ng magandang improvement pag uwi nila, pag mag-for good sila? Tapos, para makasama nila yung mga anak nila, ang daming mga OFW dito na hiwalay sa asawa. Yung asawa nirip sa mga asawa nila kasi wala din yung babae. Nagkakabitan kahit saan. Tapos kayo, tingnan mo. Paano magkasama ang mag-asawa? Walang trabaho sa Pilipinas. Ang mga politiko, sarap ng buhay. Nasa bed of roses. Nagpakasarap sa ibang bansa. Nagta-travel. Papuntang New York. Papuntang Japan. Papuntang Europe. Gamit sa pera ng taong bayan. Okay lang kayo? Nasikmura nyo yon? Hindi tulog ang Diyos ha. Tandaan nyo yan.
Alam mo, nakakalungkot. Alam mo, ayoko sanang magsalita. Hindi na sana, manahimik na sana ako. Kaso nga lang, kung hindi tayo magsasalita, iniisip ko pag hindi ako magsasalita, wala ding, kunti lang ang magsasalita, hindi tayo makikinig. Hindi maririnig ang ating boses sa mga politikong kawatan. Ang daming issue ngayon, di ba? Mga civil engineer, mga contractor, mga congressman, senator. Nagmumura na nga ako sa mga comments dahil sa sobrang inis ko talaga. Tapos ang pinagtripan nyo, Pastor Kibuloy. Anong malay ni Pastor Kibuloy na si Pastor Kibuloy nagtuturo lang ng Bible yun? Sinira nyo pa yung, nakakalungkot, sinira nyo yung ni Pastor. Hindi nyo ba yun? Holy house yun? Sinisira nyo. Alam mo, pinagpray ko talaga yun kay Lord. Nagrarally talaga ako kay Lord na sana yung taong gumawa noon o yung mastermind noon ay magkasakit habang buhay. Don't tell me na ang demonyo nakikinig sa inyong gumagawa ng di maganda. House of God yun, sinira ninyo. Alam mo, nasaktan talaga ako, umiyak talaga ako sa Panginoon, kinausap ko talaga si Lord ng hating gabi. Umiyak talaga ako. Kasi sa totoo lang, bisag kahit anong sabihin nyo kay pastor, kung raper siya o whatever siya, hindi mo galawin ang bahay ng Panginoon. Kaya tuloy tayo, pinarusahan ng Diyos, binaha ng binaha ang Pilipinas. Ang daming naghihirap ngayon. Bakit? Sinira nila yung ni pastor. Kung nainggit kayo kay pastor, magsumikap din kayo. Kung sino man ang mga religion na nainggit sa kanya, magsumikap kayong gumapang. Gumalaw-galaw kayo para maabot nyo yung gusto nyo. Kasi si pastor, nag-umpisa din yan sa hirap. Magsumikap lang si pastor para umaasenso. Lahat naman tayo, magsumikap para umaasenso. Huwag tayong mainggit. Tapos ngayon, pinakulong nyo si pastor, napala nyo? Nagtanim kaso na naman kayo. Oh, anong nakuha nyo sa kaso? Dahil lang sa politics, ikukulong nyo yung tao dahil tumulong kay Duterte. Pati si Duterte, kinukulong nyo. Anong makukuha nyo dyan? Lalago kaya ang Pilipinas? Sige, gawin nyo lahat yan. Baka mayroon pang ibang gagawin si Lord sa Pilipinas. Ngayon, lubog na tayo sa baha. Hindi yan magtatagal. May another na naman na trahedya gagawin dyan sa Pilipinas. Bahala kayo, kasi kayo ang nandyan sa Pilipinas, pero nakakalungkot lang, andyan ang mga pamilya ko. Buti sana, sabihin ni Lord, sige, exempted yung pamilya mo. Yung mga masasama lang. Sana nga, ibabagyo yung mga kawatan. Dapat may bagyo, yung baha, yung mga magnanakaw lang. Hindi nyo ba nakikita ngayon ang image ng Pilipinas ngayon? Napakabasura. Nakakahiya na nga sa ibang bansa. Ako nahiya at talaga ako sa totoo lang. Kahit anong pasiksini mo dito sa ibang bansa, kung ang bansa hindi maganda, nakakahiya. Dahil marami akong nakakausap na mga ibang lahi. Ba't nyo nilagay ang leader dyan na hindi marunong magsunod ng batas? Kayo ang naglagay, kayo din ang magtanggal. Nakakalungkot. Pero wala kaming magagawa, mga OFW, kundi magsigira magyaw-yaw. Kayo nandiyan, kaya sa sunod na eleksyon, hindi tayo makikinig, magising tayo lahat. Kayo mga Pilipino, gising tayo. Challenge natin to. Habang ang Panginoon ay nag-aano pa sa atin, may awa pa. Ngayon, kung ano na naman mga mikos-mikos na ginagawa nila dyan sa Pilipinas, nakakalungkot. Punta sila dito sa mga flood control. Kung hindi magbaha, hindi kayo magpunta. Ngayong natapos ng baha, binaha na lahat, tsaka kayo nagpunta. Yung mga amaw, mga kulungo. Tapos ngayon, lahat ng mga pundo na
PhilHealth, pondo ng SSS. Tuloy ako na huminto, ako magbayad ng SSS dahil nga pinagnanakaw nyo. Nakakabisit kayo. Huwag niyong nakawin yung mga pondo ng mga taong bayan. Ninanakaw nyo, kayo ang lumalago. Tanginan nyo, sa totoo lang. Nakakalungkot talaga kayo. Makakamura ka talaga sa Pilipinos. Alam mo, naawa talaga ako sa mga Pilipino. Kawawa yung mga bata at saka yung mga bagong generation ngayon. Dahil sa Pilipinas, ang daming patayan, left and right. Daming nakawan. Bintahan ng shabu. Everywhere. Tingnan mo, ang daming mga pinatay. Mga estudyante. Sinasaksak, binabaril, nire-rape. Daming krimen. Kaya walang investor na pumunta sa atin. Laki pa ng bayaran ng kuryente. Walang masyadong trabaho. Kaya magnakaw na lang yung mga Pilipinong walang-wala. Kaya wala, may trabaho ang gobyernong binibigay. Walang project. May project. Wala namang ginagawa. Nasaan na yata yung mga pondo ng pera? Puro kasi kayo Duterte. Kaya tuloy, si Duterte, pinadala nyo doon, baka yung mga pera na mga pondo o mga ninakaw nyo, binabayad nyo yung pagpakulong ni Duterte. Kagago ninyo, no? Mga Pilipino talaga abnormal. May mga husgado naman sa Pilipinas, ba't mo sabi ibang bansa? Wala naman nakakasala si Duterte sa Netherlands. Nakakasala naman sa Pilipinas kung may kakasalanan siya. Di dapat sa Pilipinas yan. Yan ang sinasabi, nasaan ang rules of law na sinasabi ng mga mambabatas. Kayong mambabatas, kayo ang hindi sumunod sa batas. Ang mga batas nyo para sa inyo lang. Para sa mahirap lang, hindi para sa inyo. Yan ang ako hindi talaga ako sa inyo, sa totoo lang. Kami mga Pilipino OFW, mga medium lifestyle, mga mahirap, nakikinig lang. Puro kay Duterte, everything Duterte, Kongreso hearing Duterte, sa senator also, si Duterte. Anong makuha nyo sa Duterte? Itapos na nga yung sa kanya. Move on kayo. Dapat harapin nyo ang kay Marcos. Dapat pagandahin nyo si Marcos government. Palakasin ninyo yung kay Marcos government para proud naman kami dito na ang ganda ng Pilipinas. Hindi nyo ba alam, mag 4 years na si Marcos, wala pa rin nakikita. Ang nakikita namin, si Duterte. Yan ang project nyo. Duterte nakulong sa ICC. Inday Sara, impeachment. Yun ba ang na-invest nyo sa Marcos administration? Doon ba ninyo nilagay ang pira ng bayan para magbabayad? Si Pastor Kibuloy, pinakulong nyo. Kay kuno ng rape. Kay kuno nag-human yung pala mga tanim witness. Paano yun? Mga bayad doon sa mga tao na yun. Saan kinuha yun? Sa pira ng bayan. So ang kawawa, ang mga mahirap na nagbabayad ng mga tax. Mga OFW na naging tanga, na nagsipadala sa Pilipinas. Sarap lang kayo, patayin na kayo. Sa kaso nga lang alam mo, nakakalungkot talaga. Real talk lang talaga, ako nasasaktan talaga ako dahil sa dami ng mga nakakaawang mga taong bayan ngayon doon sa Bulacan. Bahang-baha sila, hanggang ngayon di pa humupa ang baha dahil sinira ninyo yung kay Pastor, bahay ng Panginoon, sinira ninyo, kaya kinarma na kayo. Buti nga lang yung baha pa lang yan. Hindi na kayo nilunod ng earthquake dyan. Sa kakagaguhan ninyo. Magbasa kayo ng Bible, para malaman ninyo kung anong nangyayari sa mundo. Magulo na sa ibang bansa, gumaya pa kayo.
Paano tayo asenso? Sige nga, tingnan ninyo, asenso ba ang Pilipinas kung magsigig-away ang mga Pilipino? Tapos ang mga ibang tao na proud sila na, Philippines is a very nice place, very very good island, have a lot of tourist spot. Paano makapag-tourist yung mga tao doon kung ang daming drugs nagkalat? Patayan dito, patayan doon. May gana pa kayang magtutor? May gana pa kayang mag-invest sa atin? Sa dami ng bansa na magaganda, like Thailand, Vietnam. Paano yan? Doon na lang sila doon na lang sila mag-i-enjoy ng life nila, hindi na sa Pilipinas. So, paano makakita ng sa tourism ang Pilipinas? Wala. Paano makakita ng investor? Wala. Kasi puro kayo, corrupt. Hindi nyo ba naisip nyo, yung mga politikong mga bangag? Naisip nyo sarili lang yung kapakanan, sarili nyong kaligayahan, sarili nyong buhay, sarili nyong pamilya. Paano na yung mga Pilipinong naghirap, kumakain sa isang araw ng isang bisis, kumakain na lang ng saging, kinamos, Tapos kayo, luxury life nyo, kumakain kayo ng mamahaling mga restaurant. Sinong kawawa dyan? Do you think kami mga OFW? Yes, kawawa kami mga OFW. Pero yung mahirap na nasa bundok na hindi naaabot ng mga politiko, kumakain ng kamuting kahoy na lang. Hindi nyo inaabot yung mga mahirap na nasa bundok. Hindi nyo inaabot yung mga taong mga naghihirap. Ang inaabot nyo lang sarili nyo. Pera ng bayan, ilalagay nyo sa bulsa. Dapat nilalagay nyo sa mga proyekto. Yung taga-bundok, lagyan ninyong magandang mga invest doon. Nakakalungkot talaga, sa totoo lang. Ilang taon ako sa ibang bansa. Gusto ko nang umuwi kasi matanda na ako. Dati umalis ako sa Pilipinas. Baby pa yung mukha ko. Ang buhok ko, wala pang puti. Yung bulbul ko, hindi pa namuti. Hanggang ngayon, namuti na lahat. Andito pa rin ako sa ibang bansa. Bakit? Paano ka uwi sa Pilipinas? Walang trabaho. Kung magtrabaho ka, pilaray sahod, magkano lang sahod sa Pilipinas per day? Pinaka minimum 400 plus. Tapos ang bilihin, bayad sa kuryente, magkano na? Bigas, 1 kilo. Sana yung tag 20, nagiging 60, 50. Paano ka sa Pilipinas? Kung magkaanak ka pa ng 6, ano ipakain mo doon? Lupa. Puti kung pwedeng makain yung lupa na galing sa flood control doon sa pamilya mo. Mga tanga tong mga plite. Alam mo, nakakainis talaga kayo, sa totoo lang. Kaya kayo tinatawag na mga bangag, mga praning, mga siraulo. Kasi puro kayo, mabuti yung ginagawa namin. Ganito, ganito. Hindi naman nakikita sa mga Pilipino yung mga mabuting ginagawa nyo. Sino ba yung nagyayabang, mayabang-yabang dyan? Para sa taong bayan, sila lang ba ang mga tao? Kami nakakaalam. Hindi na nga natin, tingnan mo, nakipag-away kayo sa China dahil sa West Philippine Sea. Pero hindi nyo naman kayang sugpuin yung problema dyan sa loob ng Pilipinas. Tapos anuhan pa kayo doon sa China. Ang pinag-awayan, yung dagat lang. Ano makuha nyo doon? Dagat lang yun, kalikasan yun, sa sa Panginoon yun. Hindi natin yun kung sa atin yun, di talagang atin yun, di ba? Ba't pa natin makipagpatayan doon sa China dahil lang sa ganyang bagay? Sa loob nga ng ating bansa, hindi natin kayang sugpuin yung mga crimes. Ang daming crime sa atin, left and right. Patayan dito, dito, saksakan dito. Dapat yan ang unahin natin para maraming investor. Maraming mga perang pumasok sa Pilipinas. Alam mo, ngayon, sinong nagbibigay ng tulong? China, dati sa una, si China. Ngayon, nagbibigay ang China. Wala. Inaway nyo kasi. Yung ibang lugar, nagbibigay ba ng tulong sa atin?
Wala. Kasi puro kurap ang Pilipinas, government. Kinukurap nyo yung pera. Sino bang hindi na makarating doon sa mga nabahaan? Sa politiko pa lang, binubulsa na. Makakahiya talaga itong mga politiko sa Pilipinas, sa totoo lang. Kayo yung mayaman, mga anak nyo nasa luxury life. Tapos, taong bayan, lumalangoy doon sa baha. Yung mga bahay nila nangasira, mga gamit nila lumulutang. Tapos kayo, nagpakasarap, kumakain kayo ng mamahalin, tapos di kotse kayo. Kaya na ngayon, pinakita ng Diyos, binaha kayo para hindi magamit yung kotse nyo, mga hayop kayo. Wala kayong mga hiya talaga. Kami dito mga OFW, naghihirap kami dito. Dapat iniisip ninyo yung kapakanan ng mga OFW kasi kami yung maraming maraming binibigay. Dapat yan ang bigyan nyo ng yung sa totoo lang, yung magandang project sa mga OFW. Kasi mga OFW, alam na lahat kung alam na lahat dito sa ibang bansa, paikot-ikot. Dapat mayroon kayong binigay na mabuti sa mga OFW para umuwi ng mga OFW. Maraming OFW ngayon, professional. Anong trabaho? Domestic helper. Buti na lang ako, hindi ako professional. Tanggap ko yung domestic helper kasi hindi ako professional. High school graduate lang ako. Pero ilang taon ako nasa abroad. 3 dekada na. Umabot na ng 4 na dekada. Bakit? Nandito pa rin ako. Tumanda na ako. Walang trabaho sa Pilipinas. Sa 21 years old akong umalis sa Pilipinas dahil sa hirap. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakabalik. Dahil noong kay Cory pa ako, kay Gloria, kay Ramos, kay Aquino, kay Duterte, kay Marcos, andito pa rin ako. Bakit? Hindi ako nakauwi. Bakit ako umuwi sa Pilipinas? Pag bakasyon lang. Kasi, walang trabaho sa Pilipinas. Hindi ako residente dito, Kaya dapat kayo mag-isip dyan. Mga bata pa ako noon, nagtatrabaho na. Tapos makikita mo ngayon na nakawan. Sa buong buhay ko umiikot dito sa ibang bansa. Pilipinas. Ngayon lang ako nakakarinig. Nakarating ako kay Cory Aquino. Kay Ramos, kay Gloria, kay Noynoy, kay Duterte. The most corrupt ngayon lang. Hindi kay Senior Marcos, naabutan ko yon pero okay yung Marcos na senior. Makakain pa kami dati ng yung Nutriban. Bata pa ako noon, hindi pa ako nag-abroad. Ngayon, simula kay Aquino, ang pinaka most corrupt ngayong lately na talagang grabe as in. Tapos walang nakita. Grabe talaga. Ngayon iba talaga ang sa lahat ng mga presidenteng dumaan. At pinakamaganda simula kay Aquino, kay Cory Aquino hanggang kay Duterte. Doon lang din ako nakakahinga kay President Duterte na medyo proud yung mga OFW kung saan-saan. Nung mula kay Aquino, kay Gloria, dami mong maririnig, Pilipinas, ganito, bla 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 bla. Pero pagdating kay Duterte, na proud kami. Pagkatapos ni Duterte, pasok si BBM. Ano nangyari? Maririnig mo sa buong Asia, iba't ibang lugar, ang Pilipinas, the most corrupt. See? Hindi kayo nahiya? Tapos magsha-shopping kayo sa ibang bansa? Mga politiko, anak ng politiko? Left and right yung mga bags nyo. Kahit saan-saan kayo pumupunta. Mga sinashopping nyo, mga luxury bag. Kanino pera yon?
Sahod, magkano ba sahod nyo? Kahit magsahod pa kayo ng 100,000 sa Pilipinas o 200,000. Mag-shopping kayo sa ibang bansa, artista kayo? Maybe, kung artista kayo, consider kami na mga OFW, makikita kayo dito. Artista yan, lalapitan pa kayo. Pero kung politiko kayo, left and right ang shopping nyo dito sa ibang bansa, nakikita namin, Nakakahiya. Maraming tanong kung saan galing ang pera. Pera ba sa bulsa nyo, sa sahod nyo, o pera ng taong bayan na kinurap nyo? Sige nga, nakakalungkot talaga, grabe as in. Nakakalungkot. Kaya dapat tayo mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, yung mga taxpayer, magsalita na kayo. Huwag tayong maging tanga. Sa nangyari sa bansa natin, nakakahiya. Hindi lang nakakahiya, ubos ang pera natin. Paano na yung mga anak nyo? Ako nga wala anak, nagsasalita. Kayo na kayang may mga apo, may mga anak. Magsalita din kayo. Kasi kawawa yung mga anak nyo. Tayo, mga matay tayo, hindi naman natin madala. Isipin nyo yung mga ninakaw nyong pera, hindi nyo madadala yan mo kung mamatay kayo. Sa totoo lang. Yung kaligayahan nyo, ng kasakiman nyo sa pera, hanggang mundo lang yan. Hindi nyo madala sa kamatayan yan. Dapat ang ginawa nyo, kabutihan. Gumawa kayo ng mabuti sa tao para pag mamatay kayo, may peace of mind kayo. Kasi yung mga ninakaw nyo mga pera, mga luxury items nyo, hindi nyo madadala sa inyong pag-alis dito sa mundo. Alam mo, konsensya pang maabot nyo doon. Kahit patay na kayo, yung kaluluwa nyo, hindi mapapakali. Dahil marami kayong mga porwisyo na iniwan sa Pilipinas, sa mundong ibabaw. Mayaman nga kayo dito. Sige, magnakaw pa kayo. Hindi ko alam kung saan kayo dali ng Diyos, pero hindi kayo mapatahimik. Sabihin nyo na, sa mundo, at least mayaman ako. Pag mamatay ko, hindi ko madala. Ba't ka pa gumawa ng kasamaan? Na hindi mo naman pala madala yan. Dapat yung gawin mo, yung kabutihan. May mga kasalanan naman tayo, pero huwag naman natin nakawan yung mga kapwa natin. Namu-issue tayo ng mga kapwa natin, di ba? Dapat din tayo mag-isip na yung pera sa bayan, para i-asenso sa bayan natin, dapat hindi natin nakawin. Dahil yun man lang ang magbigay ng sa atin, trabaho, magbigay ng kagandahan sa buhay ng Pilipinas. Proud kaya tayo na may mga ibang lahi pumunta sa atin. I've been to Philippines, napakaganda. Ang gaganda ng mga tao doon, mga approachable, mga polite, mga ganito, generous. Tapos, kung ganyan na pupunta sila dito, magnanakaw tayo, politiko, gobyerno pa lang, mga politiko magnanakaw, paano yun? Anong fraud doon? Naglalakad ka sa ibang bansa, nalaman ng media na nag-a-announce na pinakakurap sa Pilipinas, si ganito. Tapos nakita ka, anong masasabi na ibang tao? Kurap yan, kawatan yan doon sa Pilipinas, kaya yan nandito. Pangit, di ba? Kaya dapat, guys, yun lang talaga advice ko sa inyo. Lalo na yung may mga anak, may mga apo, may mga pamilya. Magsalita na tayo. At saka, isipin ninyo, mga anak nyo. Dahil ang anak natin, ang maiiwan. Tayo aalis dito sa mundong iba, sila ang susunod. Kung ang ating bayan ngayon ay napupuno na sa crime, napupuno na sa korap na tao, anong madadatnan sa mga anak nyo at apo nyo? Do you think safe sila pag alis natin? Hindi. Sa ngayon pa nga lang, hindi na tayo safe. Paano na yung mga apo natin, apo ninyo, anak nyo? Safety kaya sila pag alis natin? Kaya dapat tayong mga Pilipino, magsalita na kayo. Ako, alam mo, wala akong alam ditong magsasalita. Hindi ko ugali yung magbablog ako ng ganito. Kasi ako, kumakanta-kanta lang ako. Nagtatrying hard akong kanta-kanta lang. Gaya-gaya sa mga, kasi nai-stress ako, nadidepress. Hindi ako na-depress sa trabaho ko, hindi ako na-depress sa pamilya ko, nadidepress ako sa Pilipinas talaga, bisit.
Simula pa lang kay Duterte, kay Pastor Kibuloy, naniransak ninyo yung bahay ng Diyos. Muntik na ako doon na muntik na ako high blood na ako noon. Muntik na ako matikig noon. Nikram na kayo yung ulo ko sa sobra kong galit, talaga. 2 days akong hindi nakakatulog sa kapanood doon sa kay Pastor Kibuloy. Yung ulo ko dati parang na-paralyzed na. Buti na lang, naisipan ko uminom pa ng tea na may cinnamon powder, kaya medyo nibaba yung dugo. Nanghina pa ako noon ng ilang linggo. Dahil sa sobrang inis ko. Bakit? Sa dami ng dapat gawin sa Pilipinas, pagtripan nyo pa yung bahay ng Diyos, no? Kaya tuloy na karma, tingnan mo ang baha sa Pilipinas. Pinakita ng Diyos ang flood control na baha ang Pilipinas. Hindi nyo ba naisip yun? Na ang kalikasan ang nag-fact check sa inyo. Ang kalikasan na talaga ang gumawa. Kasi hindi kayo nakikinig sa mga taong bayan na sumisigaw. Kaya, sa isip yata ng Diyos, sige, since na hindi kayo makikinig, ako ang mag-fact check sa inyo. Kung hindi nyo pa malaman yan, baka ibang trahedya ang darating sa atin. Bakit ang Pilipinas masyadong, ang Manila ngayon masyadong lubog? Kasi nandoon ang corrupt. Kaya nakakahiya. Mambabatas. Wala ayos sa batas. Ang batas nyo binubutas. Ang batas nyo para sa mahirap. Hindi ganun yun ako hindi ako nag-study ng law, high school graduate lang ako. Pero sa totoo lang, may alam din tayo sa batas. Sumunod tayo sa batas kasi dito, tahimik ang bayan mo, ang bansa mo kung may law and order. Ang Pilipinas, walang law. Alam nyo kung anong law ginagamit nyo. Lubot na lang. Los talaga lahat. Nakakalungkot. Instead ako gustong uuwi, mas maganda pa yata mag-travel sa ibang bansa. Pero alam mo, kahit anong gawin namin sa ibang bansa, Pilipino pa rin kami. Mayroon pa kaming blood of Filipino. Nakakahiya. Uuwi pa rin kami sa bayan namin. Kaya dapat mga politiko, magising na kayo. Huwag nyo na kasing habulin yung ako maging president, ako maging senator, ako maging ganito. Dapat magtrabaho na lang tayo sa bayan natin, magtulungan tayo. Hindi yung power ang hahanapin natin. At isa pa, tanong ko, ba't kayo takot ni Inday Sara na maging presidente? Anong kinatakutan nyo kay Inday Sara na maging presidente? Yan ang tanong. Ba't nyo pinapatumba si Inday Sara? Ini-impeach nyo. Ba't nyo ipapatumba si Inday Sara? Ayaw nyo maging presidente si Inday Sara? Sige nga, mga Pilipino, mga politikong mga bangag, bakit ayaw nyo kay Inday Sara maging presidente? Gusto ng taong bayan. Gusto ng mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, gusto kay Inday Sara. Ang hindi gusto kay Inday Sara, yung mga bangag raman. Dapat, fight as a good fight of faith. Huwag na kayong magpa-impeach, huwag nyo na kayong ipakulong o whatever. Challenge kayo. Kung sinong manalo, maging fair kayo. Hindi kayo sabihin nyo na, ito bayaran ko to si ganito o ganito, tapos gamitin nyo pira ng bayan, mga bangag. Abnormal. Sa totoo lang. Mga prinsipyo na ngayon sa mga Pilipino, mga praning. Takot kayo kay Inday Sara. Bakit kaya kayo, maraming tanong. Bakit kayo takot na Inday Sara maging presidente?
Pinakulong na nga ninyo si Tatay Digong. Takot pa kayo kay Inday Sara? Anong kinatakutan nyo kay Inday Sara? Hindi naman kumakain ng tao yan. Hindi naman aswang yan. Ba't kayo takot? Dahil may ginagawa kayong hindi maganda, di ba? Ang taong takot sa sariling multo, may ginagawang di maganda yan. Pinarusahan nyo na nga yung mga Duterte pa rin. Tingnan mo, yung ang mikos-mikos nilang flood control ngayon. Alam mo kung saan. Nakarating na sila sa mga district engineer, sa contractor, maririnig mo sa mga balita. Contractor, wala man lang kahit politiko na nasasabi pa nila, puro ipapatawag. Nagmikos-mikos nga sila, tapos mamaya sabi naman yung isa, si Duterte pag-a-appoint dyan Hello? Tapos na si Duterte, uy. Anong Duterte na pinagsasabi nyo? Dapat harapin na ninyo si Marcos. Ipagtatanggol niyo si Marcos. Ipag-aano ninyo na maganda yung outcome ni Marcos. Wala na si Duterte, tapos na. Kaya tuloy lumubog ang Pilipinas dahil puro kay Duterte. Bakit takot kayo sa mga Duterte? Ha? Pilipino. Ba't takot kayo sa mga Duterte? Anong mayroon sila na hindi nyo kayang gawin? Dahil ang ina-after nyo pera, di ba? Maraming pera ang Pilipinas eh. Maraming OFW na inyong ipa-dispatch doon sa ibang bansa. Remittance, dollars, left and right. Kaya gusto niya ipatumba si Duterte eh. Kung walang mga OFW sa Pilipinas, mahirap pa tayo sa Sri Lanka. Kaso nga lang, flooded ang mga OFW sa Pilipinas. Everywhere. Pilipino. Ginawa nyo kaming, anong tawag yan? Yung parang, instead ng ipapadala nyo mga pagkain sa ibang bansa, ipopromote nyo, ang pinopromote nyo mga tao, gawing OFW. Pwede ba yun? Dapat ipopromote nyo yung produkto natin sa Pilipinas. Hindi yung mga Pilipino, ginawa nyo mga produkto, ipatrabahuin sa Pilipinas dahil magagaling ang mga OFW. Ang mga Pilipino kasi talagang sakripisyal lang. Kahit ang hirap-hirap ng buhay, basta trabaho, makapera lang, maipadala sa Pilipinas, sa mga pamilya, okay lang. Kaming mga OFW, ang ginawa nyong sakripisyal para lang kayo gaganda at dadami ang pera sa Pilipinas. Dahil ang OFW, malaki ang contribution sa bansa natin. Real talk lang to ha. Kung masaktan kayo, sorry. Dahil totoo to. Matagal na kasi akong OFW hanggang ngayon eh. Sinabi ko na nga sa inyo, ang bulbul ko dati itim pa, ngayon puti na. Nandito pa rin ako. Kasi walang trabaho ang Pilipinas. May trabaho man, magkano ang per day? Hindi ikakabuhay ng buwang. Kaya nakakabisit. Sa totoo lang. Nakaka-high blood. Kaya ako ayoko nga sanang magganito kasi nga alam mo, ako yung talagang prangka kong magsalita. Kaso nga lang talagang hindi, sa isip-isip ko, hindi pwede tuloy na manahimik ako. Dami ng kawawang mga Pilipino. Nakakalungkot. At least may pandagdag namang pangbala. Kanta-kanta rabi ako sa kuwang vlog. Kaso lang, talagang naisipan ko mag-vlog nga ako. Magsasabi nga ako ng totoo. Para ma-encourage naman yung mga Pilipino na gumising na. Huwag kayong patulog-tulog ngayon. Dahil nakakahiya ng bansa natin. Walang ginagawa ang mga politiko ngayon. Kundi kabilaan, binabasura, kawawa mga Pilipino, mga OFW.
Ginawa nyo kaming mga OFW na parang hinahire sa ibang bansa para dumami ang pera sa Pilipinas. Sinisisi nyo si Digong. Di nyo ba alam na si Duterte na kaya niya yung time ng COVID? Na halos mga matay na yung mga tao? Sinong nagtulong noon? China. Unang nagbigay ng vaccine, China. Puro kayo kurap ng pera nyo. Ba't hindi nyo yung mga kinukurap nyo under Marcos administration, dapat doon kayo nag-ikot-ikot, wag nyo nang mikos-mikos pa, Duterte ending. Kung may nangyari man kay Duterte noon, nyo, gawin yung paraan. Hindi kayo sabihin nyo na si Duterte kasi si Duterte ang dyan, naglagay, kayo, mga hayop talaga kayo. Tapos na yung government na isa. Nasa present na tayo na gobyerno, dapat doon tayo tumutok. Kaya tuloy hindi tayo tataas. Kasi kung sinong presidente ilagay, ang hanapan nyo ng butas, yung tapos na. Ba't hindi kayo makamove on yung mga asshole nyo? Dapat mag-move on kayo. Doon kayo sa bagong pagandahin natin, magtulungan. Doon, para pagkatapos, wala nang sisihan. Yung tapos na, kalimutan, move on tayo, fast forward tayo para asenso. Paano tayo asenso nito? Di tayo makalipad nito dahil pagkatapos ng administrasyon, ang sisihin doon sa una. Tapos na yung iyang proyekto or yung mga niya, tapos na yun. Dapat ang sundin natin karong bago na. Hindi talaga lalago ang Pilipinas. Lagi tayong naghihirap. Ma-overtaken tayo sa Indonesia, na-overtaken na. Malapit na tayo ma-overtaken sa Sri Lanka. Baka ang Sri Lanka gaganda pa. Anong gusto nyo? Maging Bangladesh tayo? Maging Afghanistan tayo? Yan ba gusto nyo? Kaya naman kaganda-ganda natin mga Pilipino. Pilipinay. The most beautiful beauty ang mga Pilipina. Tapos maganda, approachable ang mga ugali. Mga PR ng mga Pilipina, magaganda. Tapos ang bansa natin makatulad sa Afghanistan, Bangladesh, yan ang gusto nyo? Hello, gising naman kayo. Nakakahiya na. Sa totoo lang. Dapat magising tayo Kasi sa totoo lang, ako gusto na rin ako umuwi. Kaso hindi ako makauwi. Gipangatay. Pati is ko pa. Nahinto tuloy sa korupsyon. Kaya, guys, magsalita tayo. Huwag tayong manahimik. Sige guys, salamat kasi gutom na talaga ako. Magla-lunch pa ako. Sige, see you in the next vlog. Bye. Thank you sa lahat.